Ngayong humaharap pa rin ang bansa sa hamon ng mataas na presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga hakbang para maibsan ang epekto nito sa mga Pilipino. Narito ang report. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Noong March 25, 2026, nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Layo nito na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin sa mga mamamayan. Kaugnay nito, nakikilos din ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Bogie III ang mga mambabatas na pabilisin ang mga panukalang batas na makatutulong sa mga apektadong sektor. Tinututukan din ng suporta para naman sa mga manggagawa at maliliit na negosyo na apektado ng paggalaw ng presyo ng langis. Mga kababayan, buong puso ko pong ipinararating sa inyo na patuloy pong kikilos ang inyong pamahalaan. Patuloy pong magtatrabaho ang inyong kongreso at patuloy po nating pangangalagaan ang bawat Pilipino. At noong nakaraang linggo, April 13, nang formal na inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsuspinde sa excise tax ng LPG at kerosene. Opisyal na nilagdaan ang suspensyon noong April 16 sa ilalim niya ng Executive Order No. 114 na tatagal ng 3 buwan. Kasunod nito ang pag-anunsyo rin niya ng rollback sa mga produktong petrolyo. At ngayong linggo, inaasahan pa ang mas malaking tapya sa presyo ng diesel. Hindi tayo titigil, hindi tayo uurong, at hindi nating hahayaan na ang ginhawang ito ay hindi po makarating sa taong bayan. Malaki pong tulong yun kasi dagdag kita sa amin yun. Na paggas namin, mas maraming uwi. Kasi sa gas lang din kami bumabase ng kita eh. Sa government, salamat kasi at least may ginagawang paraan para mag-rollback. Hindi yun lagi sa amin nakaatang. Nagpapasalamat tayo na at kahit papano umano sila ng kumbaga way na at kahit papano magbibigay na bababa ng konti, sana bibigyan ng pansin talaga yung gas kasi alam mo naman sa gas, pag tumaas ang gas, halos lahat ng produkto sa bansa natin nagtataasan na yan eh. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng 10 pesos fuel discount sa lahat ng public utility vehicles at mga bus. Gayon din ang service contracting program para naman sa mga PUV driver. Ipatutupad na rin ng Department of Transportation at Land Transportation Office ang 3 buwang extension para sa validity sa mga nag-e-expire na lisensya, student permit at rehistro ng sasakyan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bian Manalo, Congress News.